Sabi sa Mateo 5:13, "Kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawawala ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi itatapon at tatapakan ng mga tao?" Ito yung sinabi ng Panginoon sa isa sa mga sinabi ng Panginoon sa Sermon on the Mount, na tayo ay ang asin ng sanlibutan o ng sangkatauhan. Ito ay isang katawagan natin at warning. Asin tayo. Ang asin dapat mag-alat. Kasi kung hindi ka maalat, wala kang alat, hindi mo nagagawa yung gampanin mo bilang asin. Hindi mo nagagampanan ang tungkulin mo bilang asin na maging maalat. Asin ka eh. Ibig sabihin, dapat may alat ka. Pag wala kang alat, anong kabuluhan natin? Yun, ulitin natin yung verse, ano? Sabi niya, iksi lang yung verse eh. Kayo ay asin ng sanlibutan. Ngunit kung ang asin ay mawawala ng alat, paano pa itong mapapaalat ulit? Pwede bang umalat uli ang asin? Ano nga ba ang gamit ng asin? Ito ay nagagamit bilang preservative para ang pagkain huwag mabulok. Diba? Para huwag mabulok. Sa nabubulok na mundo, tayo yung preservative para hindi mabulok. Ito ay nagbibigay lasa sa pagkain. Kung ang niluluto mo ay matabang, hindi mo sasabihin, ang tabang naman ito. Ang gagawin mo ay kukuha ka ng asin, lalagyan mo. Diba? Kasi yun yung nagpapalaso sa pagkain. Asin. Ganun din ang tayong mga Kristiyano. Tayo yung nagbibigay lasa sa sanlibutan. Pag wala tayo, walang lasa ang sanlibutan. Matabang. Ang ibig sabihin ng asin ay maging blessing tayo. Kaya, kung hindi ka blessing sa sanlibutan, sa kapwa mo tao, wala kang kabuluhan. Wala kang gamit. Ang rason kaya tayo nandito sa mundo para maging blessing tayo. Hindi para magpayaman, o para madagdagan ng laman, o para maging tanyag. Hindi yun eh. Nakuha nyo? Hindi para maging tanyag ka, o yumaman, o magkaroon ng maraming katalinuhan. Kundi para maging blessing ka sa sanlibutan. Maging asin ka ng sanlibutan. Dahil kung hindi ka asin, yumaman ka lang, o hindi ka asin, naging tanyag ka lang, o hindi ka asin, naging matalino ka lang, wala kang kabuluhan. Aanhin mo ang asin kung wala namang itong alat. Hindi ka blessing. Yun yung rason kung bakit tayo nandito sa mundo eh. Kasi ang ending pa nga nito, sinabi niya, ipakita mo sa tao ang iyong mabubuting gawa upang ang Diyos ay maluwalhati. Naluwalhati lamang ang Diyos Ama kung nagiging blessing ka. Paano nga ba nagiging walang alat ang asin? Pwede bang maging walang alat ang asin? Actually, research ko yan sa Google, hindi pwede. Ang asin, maalat. Pag hindi asin, hindi asin. Pag hindi maalat ang isang bagay na hindi asin yun, kundi kontaminado yun nung kasama niya. Noong unang panahon, ang asin napakahalagang, ngayon pangkaraniwan na lang asin eh. Pero noong unang panahon, noong panahon ng ating Panginoong Jesus, ang asin napaka-importante. Ito yung binibigay na salary sa mga sundalo, sa mga Romano sundalo. Paano nagiging hindi maalat ang asin?
Kasi nung unang panahon, minimina, may mga parte sa Middle East at ganoon din sa Israel na ang asin namimina, kahit ngayon naman na minimina nila, dumidikit yan sa bato, yung alat, yung asin, kaya nabubuo yan. Yun yung minimina. Ngayon, pag minina nila yan, hindi nila alam, yung gitna pala niyan, hindi asin, kundi clay na puti, white clay. Yung labas, dahil napupuntahan ng tubig, dagat, nabubuo rin yung asin, di ba? Galing sa dagat yung asin. Nabubuo. Pero yung nasa gitna pala niya, white clay, hindi asin. Kaya, pag minina nila yung asin, malalaking bato-bato. Ganyan kalaki. Ngayon, yan yung asin nila. Ngayon, ang iba, ginigiling yan. Ang iba naman, kinukuha nila yan ng buo. Yan, doon din ang galing yung nagdidildil ng asin. Yung asin, kukuha ka ng kanin o tinapay, ididildil mo yung batong asin doon sa kanin. Nagiging, yun ang ulam. Ayun na yung pagkain nila. Sa ating Pilipino, meron tayo sabihin, nagdidildil ng asin. Doon din nakuha yun. Yung nagdidildil ng asin. Sa kanila naman, dinidikit nila yun sa pagkain nila o sa isda na para yung asin kumapit doon sa isda o sa karne. Ngayon, pag matagal na nilang ginagamit yung bato na asin, yung gitna pa din nauubos na, no? Yung gitna pala nun white clay. Pag dildil nila, tapos nalasahan nila, kung hindi maalat to kasi hindi na asin yun. Ano na yun? White clay na lang pala yung nasa gitna. Kaya, ang ginagawa ng mga tao doon sa bato, itinatapon na lang yan. Wala nang gamit yan Hindi na, para sa kanila, hindi ito maalat na asin. Pero ang totoo, hindi na asin yun. Kundi white clay na lang na merong nakadikit na konting asin. Kaya akala ng iba, nawawala ng alat yung asin. Pero ang totoo, hindi na asin yung nasa gitna. Japik. Diba? Ngayon, ang gagawin na ron, wala na itong gamit. Ang mga tao nung dahil gumagawa sila ng kalsada, ginagawa nila puti yung kalsada nila, yung Romans Road, papuntang Rome. Itinatapon nila yan doon sa kalsada para maging puti yung kalsada. Tatapak-tapakan ng tao yon. Dahil, bakit sa kalsada nila tinatapon? Kasi pag ang asin, itinapon mo sa palayan o sa taniman, mamamatay ang halaman. Makakaperwisyo pa. Di ba? Kaya ang ginagawa nila, para may gamit naman tong japik na asin, itatapon nila saan? Kalsada. Doon, tinatapak-tapakan na ng tao. Dahil hindi na siya asin siya. Ano na siya? White clay pala. Diba? Yun yung sinasabi ng Panginoon. Pag ang nawalan ng alat ang asin, ano pang gamit nito? Hindi mo mapapanatili, hindi mo ibabalik yung alat ng asin. Dahil unang-una, hindi talaga siya asin. White clay siya. Kaya, ang gagawin na lang ng mga tao, itatapon at tatapak-tapakan ng mga tao. Hindi ang Diyos ang magtatapon sa iyo. Ang mga tao. The same din sa atin. Kung yung ginagawa natin sa salita lamang at wala sa kilos, na-stumble ang tao, hindi ka blessing. Kahit gaano kaganda yung sinabi mo, na sinabi ng Diyos, pero ang kilos mo, hindi akma dun sa sinasabi mo, ano ka? Stumbling block ka. Ano ka? Kinatitisuran ka. Bakit? Hindi pantay Iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Kaya, ang nangyayari, wala kang alat.
Di ba? Buwan ka lang, katitisuran ka. Maganda yung sinasabi mo, pero yung ginagawa mo, taliwas. Kaya nawawalan ng alat ang salita ng Diyos sa tingin ng iba. Bakit? Yung pamumuhay niya hindi akma doon sa sinasabi niya. Sa ating mga Pilipino, may bagong term tayo niyan eh. Ano yan? Santong kabayo, banal na aso. Kaya sasabihin ng iba, natatawa ako, hihihihi. Sensya na kayo, medyo masakit, pero totoo yun eh. Diba? Kasi, iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Diba? Kaya, ang sabi ng Panginoon, panatilihin mo yung asin mo na maging maalat. Dahil yun ang katawagan mo, maging asin ng sanlibutan. Hindi tayo naparito sa mundo, ulitin ko, para magpayaman, para madagdagan ng kaalaman, o para sa ano pa mang bagay. Kundi para maging blessing tayo sa ibang tao. Gumawa ng mabuti na yung natutunan natin, pamumuhay natin. Diba? Sa mga iba yun eh. Kaligtas na ako eh. Ginawa na ni Kristo yan, hindi na ako gawa na mabuti. Kaya para sa iba, ang ginagawa na lang ay ganito. Dahil ligtas na ako, iingatan ko na lang yung kaligtasan ko, bahala na kayo sa buhay nyo. Diba? Basta habang nabubuhay ako sa mundo, ang gagawin ko na lang sa buhay ko, ingatan ko ang kaligtasan ko hanggang makarating ako sa langit. Wala akong pakialam sa ibang tao. Itatago ko ang pagiging Kristiyano ko. Hindi ka asin. Hindi ka blessing sa kapwa mo. Undercover Christian ka eh. Di ba? Di ba? Di ba? Kumari ka lang na ha? Oo, di ba? Kung bago mo yung pagiging Kristiyano mo eh, pagiging banal mo eh, di ba? Tago. At hindi mo pinapakita sa iba. Hindi mo isineshare ang pagiging asin mo. Actually, pareho yung nakalagay yun eh. Asin at ilaw eh. Di ba? Ang kasunod yung ilaw eh. Dahil hindi mo pwedeng itago ang ilaw eh. At asang asin din. Walang gamit ang asin kung hindi gagamitin bilang pampaalat. Ano bang gamit ng ibang asin? Bukod sa pampaalat at preservative. Marami. 14,000 according to sa research ko. Disinfectants. Pero lahat yan, pag-share sa kapwa, pandinis ng sugat, disinfectant, di ba? Nung unang panahon pa nga, yan ang pinapapaligo sa, hanggang ngayon naman ata, sa baby eh. Ay ngayon ko bayabas. Pero ngayon, hanggang ngayon ginagamit pa rin yan, pangmumog, lalagyan mo asin eh. Di ba? Disinfectant eh. Kasi ginagamit pa rin yan eh. Di ba? Di ba? Di ba? Sabi ng dentist mo, magmumog ka ng asin. Kasi ang dumi ng bibig mo. Di ba? Kaya dapat siguro, maraming sabihan tayo rito eh, magmumog kayo ng asin. Para hindi mabulok ang sanlibutan, kailangan ng asin. Sa dumi ng mundo, tayo yung asin ng sanlibutan. Na tayo yung preservative ng sanlibutan. Kasi pag hindi tayo naging preservative, mabubulok ang sanlibutan. Responsibilidad natin huwag mabulok ang sanlibutan. Dapat ipamuhay natin bilang ang buhay, ipamuhay natin maging asin ng sanlibutan. Diba? Ibig sabihin,
ipamuhay natin yung mga katuruan at mga aral ni Kristo. Yung pinaalala sa atin ng Panginoon. Diba? Ang word dito ng Panginoon ay ano? Ikaw ay asin. Imagine yan tinawag ka ng Diyos, asin ka ng sanlibutan. Ibig sabihin, kaya mong maging asin. Diba? Hindi ka tatawagin ng Diyos na asin ka ng sanlibutan kung hindi mo kayang gawin. Yun ang reason kung ba tayo nandito sa mundo Maging blessing sa ating kapwa. Maging asin tayo sa pamumuhay natin. Hindi yung sinasabi, maka-Diyos, ang gawa, hindi maka-Diyos. Dapat pareho. Diba? Kasi kitang-kita yan ng tao na sa paligid mo. Diba? Kasi hindi nagiging asin yan pagka kaliwas yung sinasabi niya sa ginagawa niya. Paano pa tayo magiging asin? Isa pa, makilala nila si Kristo. Alam mo ba na ang asin nagpre-prevent lang na para wag mabulok ang pagkain. Pero hindi yung mananatiling sariwa. Nagpre-prevent lang niya. Sino ang nagpapanatiling sariwa ang isang pagkain? O ang tao? Diyos. Di ba? Hindi tayo. Hindi ang asin. Tayo lang ang nag-prevent na huwag masira ang pagkain. Kaya, ang asin hindi pwedeng magmalaki. Sumarap yung pagkain dahil sa akin, kahit pa dati nang siyang masarap yung pagkain. Pag nilagyan na lang ng asin yan, tumitingkad yung lasa niya. Diba? Nagiging mas masarap. Unami. Yun yung word na unami, di ba ate? Kaya yung testimony natin, iningatan natin yun. Dahil pag hindi natin iningatan yun, nawawala ng alat yung buhay natin. Kaya actually, binigay sa atin ng Panginoon to na tinawag tayo kasi dahil kaya nating gawin. Hindi niya ibibigay yun kung hindi natin kayang gawin. Kaya nating maging asin ng sanlibutan. Yun yung responsibilidad natin Yun yung katawagan natin Ikaw ay asin ng sanlibutan. Diba? Hindi ka tatawagin ng Diyos na asin kung hindi mo kayang gawin. Yun lang.